Hi! Isang magandang araw na naman sa inyo lahat mga ka-G-Lovers. So may dinala sa atin na carry na 500 watts na AVR. Problem nito, kita nyo, under voltage siya. So umiilaw tong over voltage pero under voltage yan. Hindi gumagana yung yung voltahe niya. Wala siyang output. So titingnan natin, nung binuksan natin, to madumi siya. Yan, kita nyo, ang dumi pa. So, lilinisan ko na lang yung mamaya siguro. So, tingnan nga natin. So, ang gagawin natin, lagi kong ginagalaw ko to baka stack up. Kasi tiningnan ko yung transformer, yung winding, wala naman siyang carbon. Yan. Tapos, power on natin. So, pasensya na kayo sa output ng video natin kasi medyo maaraw ng konti. So, gumalaw naman yung servo. Tapos, yan, nag-power on naman siya. Kita nyo. Yan. Tapos, ulitin natin. Yan. Balik na naman ulit siya sa dati. Tapos, papitik-pitik. Ulitin natin. Yan. Parang hindi gumagalaw yung motor. Pabalik. Yun ang napansin ko mga ka-G-Lovers. So, umiikot siya papuntang kaliwa ko, pero hindi siya bumabalik papuntang kanan ko. Kita nyo? Hindi na siya bumabalik doon. So, nandun kasi yung tamang voltahe na 220 pataas. So, sa may bandang dito sa may bandang dito. So, ang gagawin natin mga ka-G-Lovers, tatanggalin natin tong board na to para ma-check natin. So, dito sa board na to, ang nagpapaikot dito sa servo motor natin, syempre yung dalawang transistor dito. So, papuntang clockwise at counterclockwise. Tapos yung PWM, siya yung magdadrive. Yung IC na mahaba dyan. So, dahil ang problema nito, hindi siya umiikot sa clockwise, lagi lang pa counterclockwise o papuntang kaliwa ko, hindi papuntang kanan. So, i-check natin. So, dalawa to, TIP41 at TIP42. So, may napansin ako dito sa TIP42. So, medyo nangitim siya ng konti. So, yung isa, okay yung ikot, di ba? Napansin nyo, papunta doon ang ikot. Normal yung pakaliwa ko o counterclockwise. Yung pa-clockwise, yun ang problema. Kaya hindi niya nakukuha yung tamang voltahe doon sa transformer. So, yun ang nakuha kong problema, nakita kong problema dito mga ka-G-Lovers. So, ang gagawin natin, syempre, tatanggalin natin itong transistor para ma-check natin kung sira ba. So, medyo nangitim kasi siya. So, ibig sabihin, umiinit to. So, tara, let's tanggalin lang natin to, tapos check natin. So, hugkutin ko na lang. Hindi natin gamitan ng soldering pump. So, ito na mga ka-G-Lovers. Ito yung TIP42. So, tinanggal na natin. So, check natin para malaman natin kung okay ba to or sira. So, tingnan nga natin. So, check natin ang pambihira natin ng multimeter. So, nakasit na tayo sa diode. So, parang okay naman, hindi naman siya shorted. 0.5 naman, Kita nyo mga ka-G-Lovers, good siya. Pero bakit hindi siya umiikot? So, ang gagawin natin, ayusin natin yung pagkasulda nito. So, lilinisan ko muna. Saka may napansin pala ako, medyo may kinalawang doon. So, sa calibration lang yon. So, ito yung nagpapaikot mismo talaga. So, dahil nakita natin hindi umiikot yung servo papuntang clockwise or papuntang kanan ko. So, ito yung chinik natin. Ito yung TIP41, ay 42 pala. So, aayusin natin yung pagkasulda. Titingnan natin kung dito lang ba. Kasi tiningnan natin yung yung transistor mismo, hindi siya sira. So, pag sinulda natin tong hindi pa rin gumana, may problema yung PWM. Pero, duda ko baka walang problema yung PWM niya o yung IC na tong mahaba dahil gumagana naman yung
papuntang kaliwa ko o counterclockwise. So, baka may posibilidad na hindi to sira. So, kabit natin, ayusin lang natin yung pagkasolda kasi uminit na siya. Baka nag-cold solder o nag-hot solder. Mainit pala, hot solder o naghang o umangat o hindi na kumapit. Natunaw yung LED, hindi na siya kumapit ng maigi. So, or nag-oxidize na masyado. So, tingnan nga natin. Solder ko lang to ng maayos. So, medyo mahirap na ngayon soldahin, no? Kasi meron siyang parang carbon yung paa. Nilinisan ko naman. So, pero medyo mahirap pa rin soldahin. So, try pa rin natin. Resolder lang natin to, ha. Tingnan natin. So, check ko kung mga connection nito ay umabot sa tamang connection niya. So, okay, good. Kung hindi nag-short, so mga ganon. Good, umabot naman. So, dahil umabot naman siya mga ka-J-Lovers, so okay na yung pagkasulda natin, iti-testing natin kung gagalaw na baga papuntang counterclockwise. So, yun yung problema natin kanina, papuntang counterclockwise. Hindi siya gumagana o papuntang kanan ko. Puro lang kaliwa. So, inon ko, ayun yung sinasabi ko. Diba? Umikot siya papuntang kanan ko o counterclockwise. So, hinanap niya yung 220 volts. Yun. So, pag check natin, meron na siyang voltahe. Yan o. Tingnan nyo maigi ha. On ko. Lagyan natin ulit ha. Gumana na siya. Tapos, inulit-ulit ko talaga siya para malaman ko kung magka-problema pa. So, yan o. Gumana siya. Inulit-ulit ko. Yan. Nag-stop na naman siya. Yan. Nag-stop na naman siya. Yan. Tingnan nyo maigi mga ka-J-Lovers. Umi-stop na naman siya. So, may napansin kasi ako dito, yung yung trimmer o adjacent, kinalawang na. So, baka isa din yon na hindi niya na siset yung calibration. So, tatanggalin natin yan. Yan, may kinalawang na yan. Yan. Tapos, palitan natin. Testingin natin ulit mamaya. So, bali, wala tayong pampalit ito. Kumuha na lang ako sa mga board dito. So, di naman nagkakalayo yung value niya, yung ohms. So, tinesting ko. Okay naman. So, tingnan niyo. Tanggalin lang natin to tapos palitan natin. So, habang tinatanggal ko to, papromote muna ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Din pahit na rin ng like button. Kung sa page nyo na papanood, pa-like, pa-follow, pa-share na rin ang video na to. So, okay, palitan lang natin tong pinag-a-adjustan natin na kulay yellow na to. Yan, ito. So, kalawangin na kasi. So, baka wala ng resistance, kaya hindi na siya nakakalibrate o hindi na gumagana to. So, ito, meron akong nakuha dito. So, kinuha ko lang to dun sa may inverter board yata. So, kinuha ko lang dun. 1 o 3 yata yung number ng nilagay ko dito. Pero yung nakalagay niya, parang nakalimutan ko kung anong value yun. So, yan. Solder lang natin siya, mga ka-J-Lovers. So, dahil nag-iba yung yung nilagay natin na na trimmer o yan ina-adjust natin na bias. So, magka-calibrate tayo nito, mga ka-J-Lovers. So, tuturuan ko yan. Madali lang naman i-calibrate yan. Yun, gumana na siya.
Siyempre, di ba? So, inop ko na lang siya. Yan o, ang taas ng voltahe. So, hindi pa siya calibrate. So, calibrate lang natin siya mga ka-G-Lovers. So, madali lang ito i-calibrate. Kukuha lang tayo ng pang-calibrate. Nakita nyo, ang taas. Yan o, nasa 300 volts. Sira yung gamit natin ito pag ginamit natin to mga ka-G-Lovers. So, ang gagawin natin, kakalibrate muna natin to. So, ayusin natin, itatama natin sa tamang voltahe. So, maybe mga 220. So, mga ganon, 25 to 230. Mga ganon, pwede na yon. So, hanap lang ako ng pang-calibrate. Adjust lang natin. So, yan o. Kita nyo, unti-unti siyang uma-adjust. So, yung pihit ko, yan. So, nakuha ko na yung tamang voltahe. So, test nga natin. So, ang gagawin ko, test ko itong 110. Tapos, tingnan nyo, yung pag-a-adjust natin, makikita nyo talaga tumataas, bumababa. So, pag hindi yan gumana, ibig sabihin, may problema yung trimmer nyo. So, hanap kayo ng pwedeng magamit. So, ito, dahil second hand lang itong trimmer na to. So, ititest ko siya kung gumagana yung adjust pa nito, yung pataas, pababa. So, ayusin ko lang ha. Naka 110 ako, sa 110 ako naglagay, hindi sa 220 mga ka-G-Lovers. So, 110. So, tamang-tama na sana to. Pero, aayusin ko pa rin. So, yan. So, pwede nyo siyang pataasin, pwede nyo siyang pababain. Titingnan ko lang yung trimmer na nilagay ko kung normal, kung okay. So, okay naman. Parang gumagana naman pataas, pababa. Yan, natataas ko, diba? 116. 120. So, okay yung nilagay natin na bias o trimmer na nilalagay natin na na adjustan or variable. So, isang uri rin to ng variable resistor. So, yan. Balik lang natin sa sinet natin kanina. So, tataasan ko na lang yung nito, nasa 225 siguro. Pwede na yon. Yun. Ang sarap paglaruan nito mga ka-G-Lovers. Kita nyo. Ang sarap pihit-pihitin. 98 volts. So, mababa pa yan. Balik natin sa 110, 112, so mga ganon. So, ganyan lang naman yung pag-adjust niyan. So, pagka-calibrate. Yan, tumaas na masyado. 119 na. Bawasan pa natin ng konti. Yan, pwede na to, 112. So, tingnan natin sa 220 kung ilang volts siya. So, tingnan natin kung 220 to or kahit mataas ng konti, okay na yan. 225. Kita nyo, 225. So, pwede na to mga ka-G-Lovers. So, gagawin natin, kabit ko na lang tong board para matakpan natin. So, okay na siya, calibrate na siya. Yan, kita nyo, on and off natin. Yan, gumagalaw na yung servo. So, papuntan left, papuntan right. So, counterclockwise. Ganun, gumagana siya. Yan, kita nyo. 226. So, fluctuating ng konti. Okay lang yan. So, at least napagana natin to. So, ang gagawin natin, kabit ko lang yung board. Tapos, okay na to. So, kinabit ko na yung board. Bago ko siya tinakpan, may napansin ako, hinawakan ko ng konti yung medyo mainit. Pero hindi naman sobrang init. Warm lang yung TIP 42. So, ang gagawin natin, set natin to dito. Galawin natin yung servo. Tingnan natin kung gumana siya, umikot siya ng normal. So, minsan kasi nagkakaproblema yan. Pag nag-i-stack up o ginalaw natin papunta doon, hindi na siya bumabalik. So, tingnan natin kung bumalik siya. Ibig sabihin, okay na, bumalik na siya. So, ibig sabihin, okay na to mga ka-G-Lovers. Normal na siya.
So, sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na to. So, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.